Magandang hapon mga kalingap. Once again, this is Teacher N. Muli maghahatid sa inyo ng panibago na namang pagbabalita. At ayun mga kalingap na andito po ako sa kasalukuyan sa Naik, Cavite. Kasi mayroon pong nakapaghatid sa akin ng mensahe na mayroon daw po ditong isang babaeng punong-puno ng hugot sa kanyang buhay. So ako ay curious lang din ba malaman kung bakit punong-puno ng hugot ang kanyang buhay. So gusto ko siyang hanapin mga kalingap, So sabi ko nga, gusto ko siyang kapanayamin kung bakit punong-puno ng hugot ang kanyang buhay mga kalingap. So ayan, tara, samahan ninyo ako kung saan natin matatagpuan itong sinasabi nilang hugotera dito sa Naik, Cavite. So ayan mga kalingap, ako ay nilakad ko lang talaga yung pagpunta doon sa bahay nung hugotera na yun. So ayun nga, naisipan kong tanungin si tatay kasi mukhang mabait naman at hindi suplado. Kasi syempre minsan 'di ba kapag may mga nakikita tayong gusto nating mapagtanungan, paano kung suplado pala? Pero nung aking makita si tatay na medyo parang mabait naman at nakangiti, so ayun, hindi na ako nagdalawang isip na hindi siya tanungin kung nasaan nga ba itong si hugotera dito sa Naik, Cavite. Ang sagot naman niya sa akin, naku po ma'am, hindi ko po alam kasi hindi po ako mahilig sa hugot. Sabi niya sa akin ganun. At ako'y natawa naman dito kay tatay. Sabay walis. Ayan, sabi ko naman, sige po tatay. At aking hahanapin na lang ho. Ayan, sabi niya sa akin, ako po ma'am, mapapagod po kayo. Grabe po ang init. Sumakay na lang po kayo doon. Sabi ko, hindi po ako sasakay tay. At lalakarin ko na lang po. O siya, sige. Sige ma'am, tanong-tanong ka na lang po dyan kung ayaw mo pong sumakay. O siya, sige po tay. So, iniwan ko na po si tatay. At yun nga, mga kalingap, talagang nilakad ko po kahit gano'n na po kainit. Sobrang init po talaga sa kasalukuyan dito sa Pilipinas. Mga kalingap. So, ayan, nang ako'y sige, lakad ng lakad hanggang sa ako'y naisipan kong tanungin muli ang isa na namang kuya. Kuya! Kuya! Oh. Pwede magtanong? Oo. Kasi may nanap akong babae na taga Barangay Latoria daw. Hindi ko kasi alam ang papunta ng Latoria. Ito, sakay ho kayo dyan, tricycle. Latoria, kuya. Hindi ako magsasakay ng tricycle. Maglalakad lang po ako at lalakarin nyo na nagbablog lang. po ako. Latoria daw eh. Nagbablog po kasi ako. Naghanap ako ng babae na puno-puno daw ng hugot ang katawan. Malayo po si Latoria. Yung babae daw na yun sa Latoria ay punong-puno ng hugot. Kung makahugot daw tunay, kaya iba-vlog ko kaya siya. Malayo po Babae kasi. maganda daw. Oo. Malayo po ito yun. Ay lalakarin ko na lang po. Dito, banda ko dyan. Diretso lang po ako dyan. Tanong-tanong na lang po kayo dyan. Tanong-tanong na lang po ako doon. Sige po kuya, salamat. Okay. Medyo may kalayuan pala doon sa aking pinanggalingan. Itong Barangay Latoria. Napakatahimik ng lugar. Ayan. Papunta na kami sa bahay ng babaeng punong-puno ng hugot. Habang ako'y nasa daan, ako'y napapaisip. Ano kayang mga klaseng hugot ang ating maririnig? Mga kaibigan. Ngayon ko lang ito gagawin, maka-interview ng isang babaeng punong-puno ng hugot. Kalimitan sa mga ine-interview ko ay charity, yung mga pagtulong. Pero ito ay kakaiba to eh. Kaya ako ay talagang naku-curious at gusto ko talagang puntahan kahit malayo tong Naik. Galing sa amin sa Pasong Kawayan do. Sinadya ko talaga. Kasi ganun talaga ako ka-curious. Kung anong klaseng mga hugot ang ating maririnig mula sa kanyang mga bibig. Ayan, mga kalingap. Bye. Malapit na siguro kami. Parang natatandaan ko itong lugar na to. Parang nakarating na ako dito. Parang nakarating na talaga ako dito sa lugar na to. Hindi ko maisip. Saan ba ako dadalhin ni kuya? Dito daw ang Barangay Latoria.
So ayun mga kalingap, sa wakas natagpuan ko din ang bahay na aking hinahanap. Talaga grabe, ako'y pawis na pawis. Pero hindi alintana sa akin dahil ako'y sobrang tuwa. Dahil ito nga ay aking nakita na ang aking hinahanap. Ang aking hinahanap, sana'y siya na nga. So ayun mga kalingap, ako'y kinakabahan. Ako ba ay kanyang pagpapaunlakan? O ako ay kanyang pagtatabuyan. Pero syempre, ako'y nag-alala kasi merong aso na kahul ng kahul sa akin. Sabi ko, ano ba, didiretso pa ba ako? Kasi ako'y talagang takot na takot sa aso. Pero dahil sa aking pagiging marites, abay kailangang hindi ko tumapalagpas na hindi ko makausap itong si Hugotera dito sa Naik, Cavite. Tato at may hugot daw sa katawan. Ako yata yun eh. Ay, ikaw po ba yun? Pasok Ay, mo na. Eh, may nagsabi kasi sa akin sa Facebook. Ikaw lang pala yun. Ay, pwede po bang makapasok at ma-interview Sige, ko po? Pasok po. Ano nga pong pangalan mo? May. Ikaw pala si May. Ay, ako naman ay, kasi galing pa ako ng napakalayong bayan ng Cavite. Doon sa sa General Trias, Barangay Pasong Kawayan. Eh, dito lang pala dito sa Naik. At parang alam ko na kasi dito, nakarating na kasi ako dati dito. Pero sa panaginip lang siguro yun nangyari. Siguro, sa panaginip lang siguro yun na parang nakita ko na itong bahay na to. Kaya lang hindi ko matandaan. Pero pwede po bang pumasok? Pasok na. Sige, pasok mo na. Okay lang yan. Okay lang? Okay lang. Medyo, meron pa akong maraming katanungan po sa inyo. At ako po ay talaga gusto ko malaman bakit punong-puno ka daw po ng ugon. Parang pala matatagpuan. Parang nakita ko na talagang bahay na. Hindi kaya panaginip ko lang yun. Pero syempre mga kalingap, bago ako pumasok, doon sa kanyang bahay, nakita ko ang kanyang binti na punong-puno ng tato na puro ibon. Sabi ko sa kanya, ito, ay ako'y talaga nagugulmihanan. Bakit? Punong-puno na siya ng tato, tapos sugutera pa siya. So ay mga kalingap, gusto ko talagang malaman bakit. So simulan na natin ang pagtatanong. Kasi gusto ko rin sanang magpatato, kaya lang ako'y natatakot kasi baka sobrang sakit. Ayaw ko talaga masaktan. Ayaw ko nasasaktan kasi may, So, gaano po ba kasakit yung pagpapatato? Hindi masakit talaga. Nung ako nagtrabaho pa, may kaibigan akong ang daming tato, nainggit ako. Sabi ko, ayoko kasi masakit. Pero nitong may nangyari sa buhay ko na hindi inaasahan, tinaray ko magtato kung ano nang mas masakit, yung bang tato o yung naranasan ko. Okay. So, yun mga kalingap, ako yung na-curious. Ano ba yung sinabi niya na mas masakit daw yung kanyang naranasan kaysa doon sa tato? So, parang gusto ko pang imarites itong si May, So, ayan mga kalingap, tanungin pa natin. Ngayon, hanggang sa naisip ko, siyempre masakit yun. Itry kong magpatato kung alin ang mas masakit. Hindi naman pala masakit ang pagpatato. Mas masakit ang ginawa sa akin ng asawa ko. Na iniwanan ako sa ere habang ako may sakit. Oh, sakit mo na. Diba? Paano na hindi ka mahuhugot sa... Totoong hugutan dito sa sinungaling. Nanggagaling yan sa puso? Oo. Okay. So, alam niyo mga kalingap, this is my very first time na nakapag-vlog ng ganitong klase na talagang punong-puno ng hugot, So, sabi ko, sige nga, mapuntahan nga yan. At ito nga talaga, punong-punungan talaga ng hugot kasi dumaan siya ng mga pagsubok. So, kumusta na po ang puso ng isang May ngayon? Medyo okay na. Nakaka-move on na. Kaya lang, minsan hindi mo hindi mo maisip kasi dahil nag-isa lang ako. Sa almost 16 years kami nagsama, ito lang yung bahay namin na, siyempre, pagpasok mo pa lang, siya na agad ang Pero ngayon, medyo okay na. Okay. So, pagpasok mo pa lang sa bahay nyo, naaalala mo na siya agad? Yes. Bakit naaalala mo siya agad-agad pagpasok sa bahay? Anong meron sa bahay na to at nakakapagpapaalala sa'yo sa kanya? Kasi nga, siyempre, dito yung naging bahay namin na happy naman kami. Sa isang iglap lang, boom, wala na. 16 years, walang away, basta lahat, kung ano gusto niya, gusto ko rin. Basta nakakapagtaka na biglang isang araw na naging gano'n na lang. Napalipat kasi sa ibang bahay. Wala ka bang napapansin noong mga panahon na parang napapansin sa kanya na baka meron siyang iba?
Wala ka bang napapansin Wala na gano'n? naman eh. Na bigla ka lang nalugulat na sumakabilang bahay na siya? Wala naman kasi gawa ng kung ano man yung simula nung kami naging mag-asawa hanggang sa neto. Wala namang pagbabago kung anong ginagawa niya pagdating ko. Asikaso agad ako. Pag nakatan na pagod ako, matulog ka muna, gigising ka pagkakat. Wala akong ano eh. Kasi tiwala ako sa asawa ko kasi kaya nga kayo nagpakasal, di ba? Pero sa isang iglap, ayun nga. So kumbaga para bang hindi wala talaga sa isip mo, wala sa bokabularyo mo na lulukuhin ka nung asawa mo na yun. Wala Kasi nga, wala kang nakikita sa kanya na kahit isang senyales na ito ay mayroong kinalulukuhang iba. So nung nag-asawa kayo, wala sa isip mo na ito ay magkakaroon ng iba. So kumbaga, buo sa desisyon mo yung pagpapakasal sa kanya at hindi ka man lang nag-isip na iiwanan ka niya sa ere. So ngayon, may mga natutunan ka bang mga aral sa buhay mo, sa pagkakaroon ng ganitong klase ng asawa na bigla ka na lang iniwan sa ere? Ay, natutunan ko hindi ka dapat pala, kahit asawa mo pa, na magtiwala ng husto. Ngayon ko nang patunayan, akala ko kaya nga kayo nagpakasal dahil siyempre nanumpa ka sa simbahan na habang buhay kayo magkasama sa hirap at ginawa. Hindi pala. Sa hirap ako, siya sa ginawa. Oh, yun! Ganda nun! Yun eh. Sasamahan kita sa ginhawa lang. Oo, pero pero pagdating sa hirap, ikaw ako na lang, lang solo ko na mag-isa. lang. Sorry ka na lang. Kaya nga sabi ko, Meg, sorry ka na lang. Oo, dahil hirap ka na di ba? So yun, ganun pala yun. So, sa hirap, ikaw mag-isa, pero sa ginawa tayong dalawa. Oo, yun ang ano ngayon eh. Yan ang uso ngayon. Yun ang in na in. Oo, in na in. Yes. And out na out. So, ayun, May, ilang tattoo na ba yan ang talagang napatato mo? Hintayin niyo pa ang susunod na tattoo ko. Ay, may susunod ba na Yes, tattoo? So, maliban sa 4 na ibon, at saka isang paru-paro, meron pa palang susunod na tattoo. Ano kaya yun? Secret. Secret. Susunod na Oo, lang. hindi muna natin malalaman, kasi hindi ko mga pa alam kalingap, kung anong itatato ko kasi bawat patato may meaning. Okay, sige nga. May gusto ko malaman. Ang 4 na ibon na nakita ko sa yung mga binte, ayan, papakita ko sa yung mga kalingap. So, meron siyang ibon, maliit. Tapos, ayun, isa doon. Tapos, isa dito, at isa doon. So, bali, 4 na ibon, no? Talagang, grabe, May, no? Ang pagpapatato mo. Ako'y para bang naiisip ko na, hindi ka ba nasaktan? At ako'y natatakot. Kahit isang turok ng karayom, ako'y natatakot. So, bilib ako sa'yo. Bilib ako sa'yo, May, sa mga pagpapatato na yan. Grabe. So, yung 4 na ibon na yan, at saka itong isang paru-paro, may mga meaning po pala yan. Mga halingap, nakita na natin ang iba't ibang kanya mga tato ng 4 na ibon, at saka nag-iisang paru-paro. Kuha na natin ang kahulugan ng bawat mga ibon. So, yung sa unang pagpapatato mo, 4 agad na ibon? So, 4 lahat? Yes. Ay, grabe. So, hindi ka po nasaktan? Sa 4 na yon? Hindi naman. Ay, grabe, ano? Hindi siya nasaktan, 4 na ibon pinagsabay-sabay niyang ipatato. So, noong mga time na yun na pinatato mo yung 4 na ibon na yun, May, ay, kasalukuyan, grabe pa yung galit mo. Yung Grabe. So, dyan mo binuhos? Hindi ako binuhos. Okay. Tinanong ko nga sa sarili ko, ano ba ang masakit? Kasi karayom eh. Ang dami nito. Ang daming karayom na itutusok sa binti ko. Oo. Hindi naman pala masakit. Okay. Kasi pagkatapos turukan tayo nito, ng 4 na ibon na to, plus to, wala lang. Tapos na. Hindi katulad na nangyari sa buhay ko. Hanggang ngayon, andito pa sa puso ko. Yung sakit. Pero yung sakit ng pagturok ng karayom sa 4 na ibon, nawala na. Wala. Oo, kumbaga, Wala lang. Wala lang. Oo, pagkatapos ng ilang oras ba bago nawawala yung mga turok na yan? Hindi kasi pagkatapos, tapos na rin eh. Oo. So, right after, no, pagkatapos na maturukan o manuwa ng karayom, ay nawawala na agad-agad yung sakit. Wala. Pero yung hapdi na, sabi mo nga, yung mga hugot mo na idinulot nung sumakabilang bahay, Yes. na yung mister, ay hanggang ngayon ay yung nararamdaman pa rin. Nararamdaman ko Oo. pa. So, anong kahulugan po ng 4 na ibon? Bakit ibon ang iyong napili? Bakit hindi mga rosas? Kasi karamihan sa mga babae, mga rosas talaga ang kanilang napipili. So, ako yung nagtataka, bakit ibon po ang iyong napili? Ang ibon para sa akin lilipad ako hanggat kaya ko. Oh. Lilipad ako ng lilipad.
hanggat kaya ko yan. Yun ang meaning ng, para sa akin tong ibon na pinatapusan. So, walang katapusang paglipad? Walang katapusang Ay, grabe. paglipad. Hanggat Oo. kaya ko, kakayanin ko. Hanggang mawala na tong nararamdaman ko. Oo. So, hanggat kaya, sige na Kaya, lipad. lipad ng lipad. Eh, Ganun. Ganun. I mean, sabi mo nga, hanggat wala kang kapaguran sa paglilipad, lilipad ka ng lilipad. Yes, Okay, so yun ang simbolo ng apat na Oo. ibon. E, paano naman yung paru-paro pala? Eto naman, ang paro-paro, diba sa paglipad ko, at ako'y napagod na, dadapo na. Ah, okay. Yun naman pala. So, kumbaga, ang paru-paro kasi dahan-dahan na yung Oo. kanyang pagaspas ng kanyang mga pakpak. So, dahan-dahan ka nang dadapo doon sa petals daw ng mga bulaklak. At ang bulaklak na yun ang magbibigay ng kulay sa iyong buhay. So, sa ngayon, may nagbibigay na bang kulay sa iyong buhay? Meron din. Oy, meron pala. Pero naisip ko, nadanasan ko na kasi ang magkaroon ng asawa. Parang single muna tayo dito. Ah, okay. Tama yan, May. Huwag ka munang magano dyan. Single. Ekes muna dyan, ekes. Yes. Single muna tayo. Mag-enjoy ka muna sa buhay mo, no? Kasi maganda rin yung nai-enjoy mo yung pagiging mag-isa. Kaysa kukuha ka ng panibagong karelasyon, hindi mo pa alam kung nakamove on ka na ba doon sa dati mo o hindi ka pa nakamove on. Kasi ang hirap nang nagsisisi, May. Kaya- Kapag ka nagsisi ka, hindi mo na yan maibabalik. No. Huwag ka sabi muna ko, magrelasyon. Mag-enjoy ka muna sa life mo as single. Okay na ako ngayon. Okay lang na mag-isa. Sigurado kang okay na okay ka? Saan ba, mawawala rin yan sa tagal. Siyempre, ngayon lang, kailan lang, di ba, nung nalaman ko na sa makabilang bahay na siya. Akala ko kasi may inaantay pa ako, yung pala wala na. Oh, so hinintay mo pala siya? Hinintay ko, kasi Oo. siyempre asawa ko siya. Nagpaalam lang naman siya na magtatrabaho yung pala iba ang tatrabahuin. Ay, ganun. Yes, Ay, ganun grabe. kami. So, Oo. naghintay ka, nakala mo'y nagtatrabaho lamang. Yung pala, dumating yung mga araw na hindi na bumalik. Dahil, Nandun na nga sa kabilang bahay. oh, at iba ang trinabaho. Iba ang trabaho. Ang katawa naman. Ay, grabe Kaya, naman. Ano? kaya ang hugot ko, hindi to hugot, talagang totoo to. Totoo. Hindi to Ah, hugot. okay. So, ayan, mga kalingap, grabe, no? Talagang hindi daw yan hugot. Yan ay totoo na nanggagaling sa kanyang puso at isip. Oy, grabe na yan. So, ngayon, may ano yung naramdaman mo nung unang-unang mong nalaman na iniwan ka na pala sa ere ng asawa mo? Yung para kung pinagtaktuban ng paghana, nung nakita ko, sila, ang saya-saya nila magkasama. Akala ko may inaantay pa ako, yung pala, ando na pala sa ibang ibang babae. Wala naman problema kung ayaw na ba sa akin or what. Mas maganda kayong sinasabi, hindi yung para kang tanga dito na nag-aantay sa wala. Diba? Para sakit. Sana wag yung naranasan ang nangyari sa akin. Super sakit. Oo nga, sana hindi mangyari sa atin yun, ano, na iniiwan sa ere. Ang sakit talaga nun, May. Mabuti hindi ko naranasan yun na iniiwan sa Yung ere. pagang time na kung gusto mong umalis na at iwanan kasama na may sakit, sana intayin mo munang gumaling. Yung bang tipo na, ay kaya na ng asawa ko na mag-isa. Hindi Ah, so nagkasakit ka nun? Ah, kaya kanya iniwan dahil... Oo. Ah, so sa tingin mo, iniwan ka niya dahil sa sakit? Siguro, baka akalata, hindi na ako gagaling. Kaya nga ako nagpa-opera para ako'y gumaling. Hindi para mamatay. Ah, okay. So ngayon ko parang na-realize na kaya pala punong-puno ka ng hugot kasi iniwan ka niya sa ere nga naman talaga. Oo, ay, talaga yun. Kasi, Oo. tinan mo, mag-isa lang ako sa bahay. Hindi ako pwedeng magagalaw kasi mabibiyak yung likod ko kasi sa likod ako na-operahan. Talaga ang kilos ko, super, lang talaga, yung mainihin. Ano pong klaseng sakit yun? Yung, nagkaroon ako ng malaking bukol sa likod na munti ko nang ikamatay yun eh. Ah, so hindi ka nakakakilos nun? Hindi ako Hindi ka nakakapaglaba? Hindi. Nakakapagluto? Hindi, wala As in, dyan ka lang talaga sa bed mo? Oo. So, anong ginawa mo? Paano ka naka-recover ng ganito na maganda na si May? Ang
laki ng pinagbago niya, no? Ang laki ng kanyang improvement ngayon. Hindi mo makikitaan siya na may sakit siya, wala siyang ganon, ano? So, paano ka naka-recover sa ganon na iniwan ka pala niya, gayong may sakit, ay sakit talaga nito. Mabuti na lang hindi nangyari sa akin yan, kasi hindi pa ako iniwan sa ere. Ako nagpapasalamat na wala pang nanakit sa akin. Tama. Hindi ko pa na-experience ang masaktan. Kaya ako inaawa ko sa iyo, May. Sana hindi mangyari sa akin na iwanan ako sa ere, no? Kasi ngayon masaya ako sa buhay ko. Oo, masaya ako sa love life ko. Never pa ako na iniwan sa ere. So, iniwan ka pala niya, May. Ikaw ay inoperahan. So, nagpa-opera ka. Sino kasama mo? Yung pamangkin ko, imbis na siya ang kasama ko. So yung pamangkin mo ang kasama mong nag-opera. Oo nga naman. Ang sakit nga noon, ano? Pero siya na andyan lang, pachat-chat lang sa kanyang babae. Okay. Pero nung panahon na yun na nung pa-opera ka, andito ka sa bahay nyo. Andito pa siya pala. Andito pa siya. Oo. Bali, 1 week pa lang ako nakaka-uwi dito sa bahay. Nagpaalam. Ang sabi niya, magtatrabaho daw siya. Ako naman si Tanga. Sabi ko, sige. Pero wag ka nang umuwi ng araw-araw kasi mapapagod ka. Baka magkasakit ka naman. Pinirepare ko yung mga gamit niya. Ulto mo kutsara, kawalat. Lahat ng gawain na gamit sa kusina. Pinadala ko kasi uuwi naman siya. Dati naman nauwi, linggo-linggo. May 15, nag-uwi siya. Kasi May 15 ang birthday ko, umuwi siya ng May 18. Yun na pala yung last namin pag-uusap. So yung iba pala ang trinabaho niya. Iba nga pala ang tinabaho niya. Akala ko naman totoong trabaho. Yung pala. Babae pala ang tinarabaho niya. Ayun, sakit talaga no. Talagang iniwang ka nga sa area, no? So, nung naoperahan ka, pagbalik mo dito galing ng hospital, ikaw na lang mag-isa. Hindi, bali, andito pa siya? Oo, 1 week. 1 week pa. Oo. So, nung pagdating mo dito, dahil hindi mo ba siya nakikitaan ng mga senyales na parang ayaw na niya sa'yo, kasi nararamdaman naman natin yan kung mahal pa tayo ng ating asawa, di ba, yung nilalambing tayo, kinikare tayo, mayroon ba siyang ganon? Ganun pa rin naman walang nagbago Kaya wala akong na ganun. Walang nagbago. Siyempre, naandun ako sa kwarto. Sabi niya sa akin, ano ba yung gusto mong merienda? Walang pagbabago. Kaya hindi ko maisip akalain na magagawa niyo sa akin. So walang pagbabago. Wala. Kinikare ka pa din niya, Yes, inaalaga ka pa rin niya after mong maoperahan. Oo, ngayon bigla ka lang niyang iniwan. Sa tingin mo, ano kaya ang dahilan? Dahil kinikare ka pa din naman niya. So pinapakitaan ka naman niya ng maayos. Anong dahilan kaya at ba't bigla kang iniwan? Yun nga, hindi ko nga alam Yun nga ang napakalaking question mark sa buhay ko Bakit? Ano bang nagawa ko kasalanan? Diba? Oo. So ngayon, sa tingin mo, ano kaya ang maaaring maging dahilan? At dahilan ng kasalanan mo, ba't iniwan ka niya sa ere nang ganun-ganun na lang? Hindi ko nga maisip kung ano yung dahilan yun. Sa ngayon, meron na ba siyang iba? Meron na. Yung katiwala. Nakatulad ko na nagtiwala sa tunay kong asawa. Ikaw, ewan ko lang sa'yo. Sa ngayon, ikaw ngayon. Ewan ko lang sa darating na panahon kung ikaw pa rin ba. Oo. So, ayun. Doon naman sa dati mong asawa, ano bang mensahe mo sana? Ang nasabi ko lang dyan sa dati kong asawa, uy, tumatanda na tayo. Kung diyan ka na lang. Huwag ka nang magpapalit-palit. Baka sakit ang magkasakit ka ng hindi maganda niyan. Anong ibig sabihin ng magpapalit-palit? Siyempre, papalit-palit ng babae Diba? Oo. Mahirap din nga naman mahirap talaga yung yun. papalit-palit ka talaga ng babae. Mahirap yun. Abay, ayoko din ng papalit-palit. Pang ilang ka na ba? Ang tanong. Dapat kasi, kinontak mo muna ako bago ka makipagsama dyan sa tao na yan. Abay, gusto mo rin bang ikonta ka? Yes! So Oo. talagang willing ka na ibigay ko? Oo. Ibibigay mo libre? Oo, Walang bayad? libre, walang bayad. Ay, walang bayad. Oo, Akala ko walang ba bayad. mahal mo? Ba't mo pinamimigay libre? Noon, mahal ko, ngayon hindi na. Noon, pero ngayon hindi na. So, nasaan na yung pagmamahal na yun?
Wala na. Yung pagmamahal na yun, na binibigay mo sa kanya noon, nasaan na? Wala na. Sa akin na lang sarili. Okay. Sarili ko na lang. So yung dating pagmamahal mo doon sa dating mong asawa, nawala na dahil napunta na sa sarili mo. Ayan, yan ang tinatawag natin na self-love and self-realization. Yun, mga kalingap. So kapag naramdaman mo na yun, yung self-love, yung pagmamahal sa sarili mo, at self-realization na bakit ka nagpakatanga sa isang tao, ngayon nagiging ka ng malakas. At yun ba ang nagpapalakas sa'yo, mate? Yun ang nagpaparang sa akin. Gawa ng, di ba, isipin mo, bagong opera pa lang ako. Kinaya ko mag-isa yun. Oo, grabe, ang Oo nga. sakit. Oo. Pero natatawa ako, may hindi naman sa natatawa lang ako doon sa mga naaalala ko na bakit may mga babae, grabe pong magtiis sa asawa, ano? Ako naman kasi hindi ako nagtitiis, may kasi hindi ko naranasan pa yun. Oo, hindi ko naranasan ang iwanan, saktan. Hindi, kaya naaawa ko sa iyo, May, no? Sana hindi mangyari sa akin. Kasi siguro kung mangyari sa akin, baka hindi ko din kayanin na iwanan ako sa ere. So, sa ngayon, wala namang problema sa love life ko. Okay naman ako. Masaya naman kami. At hindi naman niya ako iniwan pa sa ere. So, ayun, mga kalingap, aral na ibibigay mo sa ating mga manunood. May. Yun nga. Yung huwag masyadong ibuhos lahat. Kahit sabihin pa natin na asawa natin. Kasi yun ang ginawa ko, yung ibinuhos ko lahat eh. Pero bandang huli, wala pala akong mapapala. Yun eh, yung mga bagay na ganyan. Kaya sa mga hindi nakakaranas, huwag maaga pa, huwag yung itodo. Ang pagmamahal niya. Sabay ganyan. Ilan lang bang porsyento ang ibibigay? 50-50 lang, para madali naman maka-recover. Hindi ka tulad ko eh, 100% ako talaga eh. Ay, grabe yan. Oo, ikaw ba iwanan sa ere? Hindi ba masakit yun? Etong pagkatato eh, pagkatapos ng tato, wala na to eh. Habang tinatato ka, siyempre, tinutusok ka ng mga karayong. Oo. Abay, Ilang karayong to, ilang karayong ang buwabag sa akin sa binti ko, sa baraso ko. Pero hindi ko naramdaman ng sakit. Grabe pala, May. Oo. So, hinubog ka ng mga sakit, ng mga karanasan mo. So, ilang taon na kayong hiwalay pala? Ano pa lang eh. Kasi nito lang December 30 ko nakita na may iba na siya eh. So, kumbaga, hindi ka pa rin naniniwala kahit inuwanan ka na niya hanggat hindi mo nakikita may kasama na talaga siyang iba. Oo, hindi ako naniniwala. Okay. Oo, nito lang. Isang buwan pa lang kahapon. Ay, isang buwan kahapon. So, kumbaga para sa'yo, isang buwan pa lang kayong hiwalay. Oo. Okay. So, yun talaga, tinuldukan mo na nung makita mo meron na siyang iba. Oo, kasi siya na yung pinakilala sa pamilya niya eh, imbis na ako. Sa bagay, kilala naman ako ng mga pamilya niya, kaya lang, yung pag-uwi ng probinsya, ibang inuwi niya. Sakit no? Oo. Sana hindi natin maranasan, mga kalingap, itong naranasan ng ating kinapanayam ngayon, ng ating kababayan na si May. Sa akin na lang Nakatira sana, dito sa Naik, no? Na sana, sabi niya siya na lang daw Nakaranas ranas ng ganito. Yung sakit no? Kaya Kinaya ko yun, tayo. kinaya ko. Paano mo kinaya sa araw-araw na hirap ng buhay, yung di ba kasi sanay ka na may kasama ka araw-araw, may katabi ka sa higaan. Ngayon, paano mo yun nakakayanan? Iniisip ko na lang kaya ko to, kaya nga binigay to sa akin, kakayanin ko. Kaya ko. Nakaya ko naman hanggang sa ngayon, hanggang sa nagtrabaho na uli ako. Nakaya ko naman yun. Ay, grabe. Ang hirap talaga ang nangyari sa akin. Buti kung wala akong sakit noon eh. Okay lang eh. Oo. Pero ngayon naka-recover ka Ay, na? oo, okay na ako. Nakapag-work na ako. Okay, so may work ka na ulit. Oo, nag-work na uli ako. Ayan. So, ganyan ang gawin mo, May. Life must go on, no? Kahit na maraming problema, Oo. may mga pinagdaanan sa buhay. Sige lang. So, ayun mga kalingap, tapos na tayo sa pag-interview dito sa ating bagong kaibigan ngayon, na si May. Ayun, so, siyempre, it's an honor, no, na nakapanayam ang isang babaeng puno-puno ng gugot daw dito sa Naik, Cavite. So, ayan, talagang kapupulutan naman natin ng aral ang kanyang mga sinabi. Di ba? So, siyempre, ako gusto magpahati din sa kanya ng ilang mga, ito ay mga simpleng damit lang, no? So, ito, mga damit nito, mga t-shirt na sana ito gugustuhan niya. At syempre, galing pa po ng Bicol. Ito, dalawang pili nuts na pouch. Sana
magugustuhan niya to. Talagang sobrang sarap. At syempre, mga t-shirt na sana yung magustuhan po niya. Ito ay ang mga bagong bili naman. At ayan, isang blouse. Ito. At saka isang pants na alam ko ay babagay din sa kanya. Yun. And syempre, itong damit na to. Bago kong bili. Yun. Sana yung magugustuhan niya. At saka ito. Na maganda. Mga bagay po siya. So, ayan, iaabot na ito natin dito sa ating bagong kaibigan na si May. Ayan, May. Yan ay para sa iyo. Ang mga damit na yan na ay binigay ko. So, sana po yung magustuhan mo. Thank you very, very much sa iyo, ate. Tama. So, ayan, Ayan. babagay sa iyo yan, no? Oo. O, di ba? Pwede mo nang simulang suotin. Oo. Alin dyan ang iyong mga kursunadahan. So, yan ay aking naipaabot. At saka, sana masarapan ka dito sa Oo pili na to naman. na galing ng Bicol, na napakalayong lugar ang pinanggalingan niya. Thank you. Okay, so ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye! Bye.